Hello guys, ako nga po pala si Joel Pareño at currently nag-aaral ako sa College of Information and Computing Sciences at Marinduque State University. At ngayon, gumawa ako ng isang simple Python codes about Marinduque kung saan nagdi-display ito ng mga information like attractions, culture, travel tips, and additional resources about Marinduque. Ayan. So, ito yung unang codes natin. Bale, gumamit tayo dito ng div. Ano nga ba ang ibig sabihin ng div? Ito ay short term ng definition kung saan nagdi-declared siya ng isang function. Ayan. So, linagay natin dito display underscore introduction. Then, nagprint tayo ng introduction natin. So, ang nakalagay dito ay Welcome to Marinduque Tourism Information Program. Ayan. Para malagay siyempre sa console, gumamit tayo ng function na print. Tapos, kapag ka string, huwag natin lagi kakalimutan lagyan ng double quotes or single quotes. Then, nakapalob siya sa close and open parenthesis. Ayan. Ganun din dito sa pangalawa. Bali, gumamit tayo ng div, display attractions. Then, nakapaloob sa print lahat ng descriptions about attraction ng Marinduque. Ayan. Dito naman tayo sa pangatlo. Ganun din. Div, display culture. Bali naglagay lang tayo ng label na culture aspects of Marinduque, then nakapaloob dito yung mga descriptions. Ayun. Then ganun din sa display travel tips. Ayan, then ganun din dito sa pang-apat. So display additional resources. Bali naglagay lang tayo dito ng mga links ng mga like official tourism website, Marinduque travel guide, Marinduque on TripAdvisor. Ayan. Bali ito yung pinakang main function ng ating codes ngayon. Yung navigation kung saan magpapagana sa ating codes. Ayan, so gumamit ulit tayo dito ng div para makapag-declare siya ng function. Then naglagay tayo ng main kasi ito yung main natin. Then dito sa baba naglagay tayo ng display underscore introduction para kahit hindi na natin i-call or ilagay dito, kahit hindi natin i-call, kusang lalabas dito yung introduction pag rin na natin. Then gumamit tayo ng while loops, while true, kasi para ma-check kung tama ba yung input ng user. Then naglagay tayo ng menu, explore attraction, learn about culture, travel tips, additional resources. Then number 5, exit. And then choice equals input. Dito na yung mag-i-input na yung user. Nanghihingi na yung codes natin ng i-input. So, linagay lang natin dito interior choice 1 to 5. Ayan. Then, gumamit tayo dito ng F statement. Chine-check niya kung tama ba, kung katugma ba yung inagay ng user sa hinihingi ng codes na to. Ayun. So, ano bang pinagkaiba ng isang equal sign sa double equal sign? So, ang isang equal sign ay tinatawag itong assignment operator para mag-assign ng value sa isang variables. Ayun. Then yung double equal sign naman ay nag-check kung equality ba or same ba yung isang bagay, ganun. Then kapag tama, pag-display siya ng attractions. Then dito naman ginamitan natin ng LF kasi
meron na tayong F dito. Ito yung segunda sa F kung saan nagpapatunay na kung tama ba yung input ng user na hinihingi ng codes natin. Kung tama, magdi-display siya ng culture, and then dito rin magdi-display siya ng travel tips, display ng information, and then last magdi-display siya ng ito ang di-display niya. Thank you for exploring Marinduque. Ito yung exit niya. And then naglagay tayo dito ng function na break. Ano nga ba ang ibig sabihin ng break na to? Ito yung para pag naglagay tayo ng break, bali mai-stop na yung looping niya. Kumbaga, mati-terminate na. Ito yung function ng break. Kapag tapos na yung codes natin, so automatic siya na mag-terminate na siya. Then else, ito yung kapag false na yung false na yung linagay ng ating user. Kapag naglagay siya ng number na like 6 pataas or 0 pababa, ganon. So ito yung i-display niya. Invalid choice, please enter a number between 1 to 5. Ayan, yun lang yung codes ko. Bali, naglagay pala tayo dito ng F name and main. So, ang ibig sabihin nito, the F name main statement ensure that the main function runs when the script is executed directly. Ayun. So, try na natin i-run yung codes natin ngayon. I-run na natin siya. So, pindutin lang natin dito yung run button sa taas. Then, ayan, nag-display na yung kanyang introduction dito sa taas na. Then, nag-display din dito yung ating main function na menu. Ayan. So, ilalagay natin yung number 1. Try natin i-run. Ayan, lumabas dito yung kanyang information about famous attraction in Marinduque. Ayan, nakalagay dito, Moriones Festival, Villaroca Island Resort and Spa, and then Puktoy White Beach. Then number 2, lumabas na dito yung kanyang cultural aspects of Marinduque. Nakalagay din dito yung Moriones Festival, Putong, Sinaing Natulingan. Ayan, kung alam niyo yung mga ganyan. Then, pangatlo, travel tips. Nagdi-display dito yung travel tips natin. And then, number 4, ito na yung mga additional resources ng Marinduque. Official tourism website, naglagay tayo ng links. Marinduque Travel Guide, naglagay tayo ng links. And Marinduque on TripAdvisor, naglagay din tayo ng links. And then, yung last 5 natin, last one natin ay, mag-enter natin yung 5. Bali, nagdi-display siya ng thank you for exploring Marinduque. Ayan. Silinagay natin dito yung print. Then, break. Hindi na ulit lumabas yung nag-break na siya, hindi na ulit lumabas yung menu natin dito sa dito sa baba. Kasi naglagay na tayo ng function na break. Yan. Ayan. So, then try natin ulit i-run. Maglalagay tayo ng number na nawala sa choices. Like, lagay natin 6. Ayan, ito ang lalabas. Invalid choice. Please enter a number between 1 to 5. Kasi yun lang yung nasa condition natin. Yun lang yung hinihingi ng codes natin. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung video ko. Sana may natutunan kayo. Bye-bye. Thank you for watching my video.